teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Glory to God, hallelujah. Good morning, Lord Jesus. Yes. Salamat sa isa na namang araw na ibinigay mo sa aming lahat. Glory, glory, glory to God talaga. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ginigising niya tayo tuwing umaga upang siya po ay makasama natin sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Siya ang magtuturo, siya ang magpapaliwanag. Grasya lamang ng Diyos ang buhay natin, paggising natin araw-araw. Glory, glory, glory to God. Amen. Good morning mga kapatid at good morning sa ating Panginoong Heso Kristo. Bago tayo magsimula, mananalangin po tayo Yes, at Lord. babasahin ko muna ang Memory Verse of the Week sa John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Amen. Sa Napakagandang Tagalog, salita. basahin din natin mga kapatid. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Okay. Tunay nga Manalangin Lord, tayo. nangungusap ka sa binasa namin sa 1:15:5. Salamat po Lord na ang iyong presensya ay nasa amin ngayon at ang katagumpayan ay manggagaling sa iyo sapagkat ang aming sanga ay nananatili sa iyo at ang aming katawang lupa ay lumalakas sapagkat may mga salitang nakatanim sa aming isip at puso. Salamat po sa umagang ito at muli ka mangungusap sa pamagitan ng iyong banal na salita at ang tulong ng banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang ito'y maibigay na may kapangyarihan sa aking mga kapatid na nakikinig ngayon at sumusubaybay sa Good Morning Jesus. We give honor and praise to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Nandito na naman tayo, biyaya ng Diyos upang mag-aral ng banal na salita ng Diyos, upang tayo makapakinig ng kanyang mga pagtuturo at magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga nakaraang Fridays, tinatalakay po natin, una yung sanctification, nandito tayo ngayon sa Kingdom of God, at yung principle sa Kingdom of God, yun nandito tayo ngayon sa finances. So ngayon, ang tatalakay natin is the Kingdom's principle of sowing and reaping. But particularly, tatalakay natin ngayon, dito muna tayo sa sowing. At ang ating Bible verse ay naririto sa 2 Corinthians 9, verses 6 to 10. Basahin ko po mga kapatid, pangalawang Korinto 9:6-10. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Praise God. Basahin natin sa English version. Sa English version ng 2 Corinthians 9:6-10, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly,
And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Praise the Lord. Ano ba itong tungkol sa principle of sowing and reaping sa kaharian ng Panginoon? Yes, so ito pong ang prinsipyo ng paghahasik at pag-aani sa kaharian ng Diyos. Gaya na inilalarawan sa Biblia ay nagbibigay diin sa ating mga pagkilos, kapwa mabuti o masama, ay magkakaroon ng katumbas na mga bunga. Ito ay isang universal na batas na anuman ang itanim natin, tayo ay may aanihin. Ito man ay pagiging bukas loob, kabaitan, o mga pagtanggi, yung tinatawag nating negativism. Ang prinsipyo ito ay naangkop sa lahat ng bahagi ng buhay. Kabilang ang ating kaugnayan sa Diyos, ang ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa, at maging ang ating personal na pag-unlad, mga kapatid. In essence, mga kapatid, itong prinsipyo ng sowing and reaping ay isang fundamental law of the kingdom of God that governs the consequences of our actions and encourages us also to live a life of faith generously with love, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Today is the Father of tomorrow. Kung ano tayo ngayon ay resulta ng ating kahapon, kung ano ating ginawa, kung ano ating inisip, yung mga nagganap na sa buhay natin sa nakaraan. Ang sinuman na namuhay ng maayos and wisely sa kahapon ay magkakaroon ng isang maliwanag na wisdom para rin sa kanyang kinabukasan. Amen. Mahalaga kasi po na tayo ay mayroong mga wise decisions sa buhay natin. At yan ay nakapaloob din ang tungkol sa finances. Ang mga tao na nagsisave at nag-iingat sa kanilang mga finances sa ngayon, ay magkakaroon ng isang mabuti, maayos, at hindi lamang, they will have plenty, they will have more in the future. Meron namang mga tao, sa ngayon pa lang, kung ano ang meron, inuubos. You know, they're not very wise in spending their gifts and their finances na bigay ng ating Panginoon. It is very short-sighted na kasi merong mga tao talaga ganito ang kanilang ugali. Iniisip lang nila yung ngayon. Meron ako ngayon, gagamitin ko lahat. Example na lang. Minsan meron kang natanggap na sweldo. Kadalasan, di ba maririnig mo sa mga naghahanap buhay, ay nako, dumaan lang ang sweldo, eto na naman, ganito na naman ako, magkaantay na naman ako ng 2 linggo. You see, ito siguro sa ganitong klase ng mga katwiran o kaisipan, mabuti nga pag-aralang mabuti upang maging mahusay at maayos ang ating kinabukasan. Kasi kapag hindi ho tayo nag-ingat, mga kapatid, apektado ang ating kinabukasan. At kaya ang mga taga-Israelita sa ating pag-aaral, sila man din ay tinuturuan ng Diyos. Kasi marami silang mga pagkukulang, marami rin silang kamalian. Ang Diyos ay nagtuturo, pero siyempre, hindi sumusunod. Meron talagang mga hindi sumusunod. Kaya, God has to teach them a lot of things. Kaya ang Biblia ay nagbigay sa atin ng mga banal na salita na gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. At ang isa dyan ay sinabi ng salita ng Diyos, do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, he will also reap. Sa Galatians 6:7. Maski nga ang farmer, kapag nagtanim siya, naasahan niya na meron siyang aanihin. Pero alam din niya, kapag wala siyang itinanim, wala siyang ma-harvest. At kung konti lang kanyang tinanim, alam din niya kung gano'n lamang ang kanyang maaani.
Kaya yung 2 Corinthians 9, 6 to 10, itong salitang to ay isang principle na nangangailangan talaga ng effort. Merong tayong mga resources at yung ating generosity na upang magamit natin ang mga pananalaping ito sa mabuting paraan na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya meron tinatawag na the law of sowing and reaping. This verse is a metaphorical expression of the law of sowing and reaping. This is a common principle. Pero alam nyo, hindi ho ito mababago. Lahat po apektado ng principle na ito. Yung sowing sparingly, pag sinabi mong sowing sparingly, ay kukonti. Ibig sabihin, matipid, kukonti lang ang iyong mga itinanim. You see? Kaya kinakailangan matutunan natin, kaya ibinigay ng Diyos ang ganitong klase ng pag-aaral upang tayo ay kanyang maturuan at tayo ay kanyang matulungan sa pag-handle natin ng ating mga finances. Masaya tayo and we all want to receive the blessings of God. Pero kailangan po malaman din natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. And one of the lessons ituturo sa atin ng Diyos ay kailangan matuto tayo kung paano natin i-handle ang kanyang mga blessings. Kaya sinabi ng Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, he will also reap. So do not deceive means this is a warning na kapag ikaw ay mayroong ginawa o ikinilos, mayroong kang decisions, ano man yan, meron niyang katumbas. Merong mga tao itinatago yung kanilang mga pagkakamali at alam nilang mali. Thinking na, hindi, wala namang mangyayari dyan. I can just keep on doing this. You know, sometimes we don't realize this Meron talaga pong katapat Meron talaga. Kaya sabi, wag mong imak ang Diyos. Wag mo siyang maliitin. Thinking na, hindi, walang mangyayari yan. Hindi man ako papansin. Maliit lang naman ito you know, there are people that akala nila they can always get away with the sin or deceit. Pero hindi po Nakatingin po ang Diyos sa buhay natin. That's why the praise, whatever one sows, he will also reap. This is an important verse. This is an important message for all of us. You see, na kailangan ma-realize natin, meron pong katumbas kung ano man ang ginagawa natin. Kaya yung consequence ng sowing, mag-sow tayo ng mabuti. Now, this principle applies to both the good and the bad actions. If someone sows to the flesh, meaning mali ang iyong ginagawa, at ito ay hindi mabuti, it will result what? Corruption. It will result in sin. Maraming mga problemang darating dyan kasi talagang merong consequence. Pero kapag ang isang tao naman ay nag-sow, nagtanim to the Spirit, meaning living according to the will of God, you see, inuunawa ang pamamaraan ng Diyos, inuunawa ang salita ng ating Diyos, they will reap blessings and more importantly, they will receive eternal life as promised. Kaya yung Hosea 8:7. Hosea 8:7, for they saw the wind and they reaped the whirlwind. The Ano standing grain has no heads, it yields no grain. No. Okay. Ano po ang ibig sabihin nitong Hosea 8:7? Naghahasik. Ang from the Old Testament, itong Hosea 8:7, it states that those who insist on planting, ibig sabihin yung sowing, the wind, yung ibig sabihin yan, ay something worthless or mga foolish, walang kwentang bagay o pagkilos. will harvest the whirlwind. Yung storm. Problema lang No. Ang consequence niya negative It means it's a way of saying there are consequences to actions and even a multiplication of consequences. Talagang meron mga kapatid. Kung iisipin niyo mga kapatid, ang bawat positibong bagay, pag gumawa ka ng isang mabuting bagay, maski ilang 10 taong ka pa noon, pero nagawa mo ng mabuti at cheerfully doing it na hindi mo naman alam, pero inimbok kumbaga lumabas na lang yung kabaitan na yun at ibinigay mo sa kanyang kapwa. Alam niyo, sa pagtanda niyo,
As life goes aanihin on. nyo pa rin. As life goes on. Lifetime yata yung ganong It's a universal law. Kaya nga, universal na talaga. It's a universal. Alam nyo, hindi mo mababago yan. It applies to all the believers. It also applies to the non-believers. Lahat po talaga apektado, lahat tayo. Itong law na to, itong principle na to, ito po ay para sa lahat. Kaya tayong lahat, meron tayong personal responsibility. Yeah. We are accountable for our decisions, for our actions, for our choices. Meron talagang Positibo man konsekwensya. or negatibo O man. negative, yung ating mga ginagawa. Mm-mm. Kaya yung application nito, kaya wag mo na basta-basta natin binabaliwala ang ating pananampalataya. Wag natin basta-basta ginagamit yung pansarili nating kaalaman. Na kaya napakaganda, no, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at lagi tayo nag-pray. Kasi may pananagutan tayong lahat ano man ang ating pagkilos. Kaya unang-una, tandaan natin, this principle applies to everyone, to all Christians and non-Christians. Christians, O kaya Colossians 3:17, verse 17, verse 23, and verse 25. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done. And there is no partiality, mga Amen. kapatid. So, Sa Tagalog, basahin ko rin, maganda rin naman, no? At anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Yes. Panginoong Jesus. Positive yan. Na nagpapasalamat sa Diyos, Ama, sa pamagitan niya. Anuman ang inyong gawin, gawin ninyong ng buong puso, gaya ng para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay babayaran sa kasalanan ginawa niya at walang pagtatanggi. So dito makikita, mga oo. kapatid. So makikita natin dito merong palaging katapat, may consequence, ano man ang ating gawin. Kaya tayo ay ini-encourage na ano man ang gagawin natin, gawin natin ito lahat para sa ating Panginoon. So meron tayong example, halimbawa, explanation natin, halimbawa, ikaw yung taong mahilig kumain. Maraming mga tao mahilig talaga kumain. Kaya lang, okay, kung bata ka pa, kaya pa ng katawan mo. Kaya lang lahat tayo magkakaedad Tataas at tataas talaga yung ating edad And then, umiiba na yung condition ng ating katawan. Remember, whatever you put inside your body will determine your health. Kaya when you go to the doctor will always ask you, ano ba kinain mo? Ano ba ang diet mo? Ano ba ang meal mo? Kasi malalaman ng doktor kung ano ang iyong condition sa pamamagitan ng iyong mga kinakain. Ano bang trabaho mo? So, ikaw ba'y nagpupuyat? O baka naman sobra kang stress? So you see, whatever we do, dadating ang panahon, meron po yung consequence. If we do right, live right, eat right, live in moderation, healthy tayo, di ba? Pero kung hindi naman tayo maingat sa ating pagkain, sa pang-araw-araw nating pagkilos, merong consequence. Ngayon ngang nagkaedad ako, nakita ko yung isang katotohanan pagbata ka pa, sige-sige ka lang. Pero pala pagdating ng panahon, kaya usapan ng mga may edad, ay nako, sige, gumanyan ka, dadating ang panahon, sisingilin ka. Ay, naniningil nga. Kaya maraming tao makikita mo, hirap lumakad, pag may kausap, ang pinag-uusapan, maintenance na, di ba? Pero pag bata pa, halika, punta tayo doon, kain tayo doon, ganun ginagawa. Pero pag nagkaedad, iba na ang condition ng katawan medical issues na ang pinag-uusapan Kaya dito sa Corinthians 5:10, 1 Corinthians 5:10. Ito yung we must all appear before the judgment of seat of God, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Ayan, haharap pala tayo. Ano ibig sabihin? Magsusulit tayo anuman ang ating ginawa. So unang-una, tandaan natin,
This principle applies to all, whether you are a Christian or non-Christian. Ito naman, see, tandaan natin, itong principle na to, we reap what we sow. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. So, hindi lamang huya sa ating pagkilos. So, sa ating tinatalakay na financial management, ito mga kapatid, kaya kailangan maingat tayo sa pag-handle ng mga gifts and blessings ng ating Panginoon. We sow what we reap what we sow. Ibig sabihin, mga kapatid, kung meron kang itinanim na mabuti, aasahan mo, mabuti rin, di ba? Kaya lang, pag nakakatakot pag mga masasama na itinam at tumating sa iyong buhay, naku, ito na yung mga ginawa ko nung nakaraan. Maalala mo yan Meron. Maalala mo yan At ngayon, nandun yung pagsisisi. Lalo na pag nagdag-drugs ka, alcohol abuse, neglect of family, and of course, mistreatment of others, ay at mismanaging of your gifts at parang hagdan niya na finances. umakyat ka at bigla kang mahuhulog mula sa itaas pa baba, mga kapatid. No? So, itong we reap and what we sow, ito po ay nangangahulugan ito na kung maghahasik tayo ng minhi ng kabaitan, pagmamahal at pagkabukas palad, mga kapatid, maasahan natin makararanas tayo ng pagpapala. Mula at sa ating positibong Panginoon. resulta. No? Sa kabaliktaran, kung maghahasik naman tayo ng binhi ng negatibo, mga kapatid, pagka makasarili, mga kapatid, o masasabi nating hindi tayo nagtumatrato ng mabuti sa ating kapwa, makaranas din tayo ng negatibong kahihinatnan, mga kapatid. Oo, kaya we are being encouraged to sow in the Spirit, Yes, not sowing to the flesh. Meaning to say, gawin natin ng maayos ang buhay natin ayon sa pamamaraan ng Panginoon sa guidance ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay sumasa atin upang tayo po ay kanyang gabayan, turuan sa pang-araw-araw nating buhay. At maging sa pinag-uusapan nga natin ngayon, tinatalakay natin yung financial blessings, yung financial increase, financial management, kailangan po natin yan sa buhay natin. Yung ikatlo, we reap more than we sow. So, bakit itinatanim ng mga magsasaka ang kanilang binhi? Dahil inaasahan nila na sila ay aani ng mas malaki kaysa sa kanilang itinanim, which is naman very true. So, meaning to say, yung isang buto, kapag itinanim, sisibol yan, magbubunga yan, dose-dosena. Di ba, yung isang buto nga ng pagpalagay, isang buto ng mangga, tinanim mo, pag tumubo, ang dami, di ba? Ang puno mangga, nakita mo naman, naglalaglagan na nga lang sa lupa. Wala na pumupulot sa sobrang dami. So dito makikita natin, kapatid, na kapag tayo itananim, at lalo kapag yan ay mabuti, ay talagang higit-higit pa rin naman ang darating sa ating kabutihan din. Pero kapag negative, ito nga sinasabi, we reap more than we sow, talagang may consequence. And there are times really, marami, mahirap, masakit, ang mga nagaganap na katumbas ng ating mga ginagawa, lalo na kung ito ay hindi mabuti. Ikaapat, we reap later than we sow. Meaning to say, nagtanim ka ngayon, and sometimes you really have to wait. Napaka-importante niyan, mga kapatid, yung paghihintay, no? Oo nga. Like a farmer. Oo. Hindi kagad-kagad magbubunga. Of course, merong planting, may watering, and of course, yung May waiting pa may waiting pa, no? At kapag may mga hayop na Tsaka insects, oo. kailangan itaboy mo pa. Oo, Kaya alagaan nandoon, mabuti talaga. araw-araw nakamasid ka ron. At of course, napakainam na ipag-pray lahat ang ating mga itinanim. Oo, yun na nga. Kaya, ang isipin natin palagi yung ikabubuti. Alam nyo, napakaganda kasi na kung tayo ay talagang mayroong maayos na pamamaraan, ika nga an orderly way of living. At dadating din naman ang panahon na magkakaroon niya talaga ng bunga. Maaring sinasabi natin na ngayon, you're doing a lot of things para bang, wow, ang dami namang mga paggawa, ang daming kahirapan, kailangan mo talaga mag-effort ka.
but just continue to do good. Sabi nga sa atin ng Biblia, continue to do good. Patuloy lang tayong kumilos because nothing that we do for the Lord's service is ever useless. Kaya yung verses dito sa Galatians 6, verses 7 to 10, ay binibigyan dito ng emphasis yung tungkol sa sowing generously and sacrificially. Oo naman, maski nga naman yung farmer meron naman siyang sacrifice sa kanyang ginagawang pagtatanim promising a corresponding harvest of blessings. Yun po ay katapat ng pangako ng Diyos sa atin na tayo naman ay kanyang pagpapalain. So, what are the conditions to the prosperity? Tingnan natin, 2 Chronicles 26 verses 3 to 5, tungkol kay Uzziah. Uzziah became king at the age of 16, and he ruled in Jerusalem for 52 years. His mother was Jecoliah from Jerusalem. Following the example of his father, he did what was pleasing to the Lord. Wow. As long as Zechariah, his religious advisors was living, he served the Lord faithfully, and God blessed him. Take note, there is an important praise here. Si Uzziah, ang kanyang nanay, si Jecoliah from Jerusalem. Now, following the example of his father, he did what was pleasing to the Lord. So, nakita nyo, kinalugdan siya na ating Panginoon. At si Zechariah, ang kanyang advisor. At tinuruan din siya ni Zechariah, nung ito ay buhay pa, na siya ay dapat na maging faithful. At ang naganap, binless siya ni Lord. So, unang-una, si Uzziah, ang mother niya ay si Jecoliah. From Jerusalem. So, unang-una, anong matututunan natin? The condition to prosperity or the condition to blessing, you seek God's higher ways. Kung ano yung pamamaraan ng Diyos, yun ang iyong gawin. Kasi sinabi dito sa atin, si Uzziah, he did what was pleasing to God. So, meaning to say, inalam niya, ano ang makapagbibigay ng kasiyahan sa puso. At hindi lang basta inaalam mo, kasi mataas talaga ang kaalaman. Kaya sabi ng Diyos, my ways are not your ways, and, di ba sabi niya, and my thoughts are higher than yours. Sa ang Isaiah 55:8-9. Oo nga. Tapos, as long as King Uzziah sought the Lord, as long as he was hungry for the word and did what God wanted him to do, what happened? God made him prosper. So you see, dito sa example na to, makikita natin kung ano ang condition para po dumaloy ang pagpapala ng Diyos. Kaya yung Matthew 6:24-25. You cannot be a slave of two masters. You will hate one and love the other. You will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Dito. Psalm 119 verse 2. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart. Pag ganun. Whole heart. Oo. Kaya yung nga, Isaiah 55:8-9. Alam niyo, maganda naman talagang hingin natin ang karunungan ng Diyos kasi Diyos siya He's so perfect. Alam niya yung kahapon, ngayon, at bukas. So, saan tayo kukuha ng isang mabuting advice, isang mabuting guidance, kundi sa ating Panginoon. Kaya matututunan natin, kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon and we continuously are seeking Him by His Word, God will take care of us in the area of our finances and in all other areas of our life. So we need to say, napakaganda na matutunan natin ang obedience sa ating Panginoon. Kaya yung 1 Chronicles 16 verse 11, seek the Lord and His strength, seek His presence continually. Amen. You see, Psalm 119 verse 10. With my whole heart I seek you. Yes. Let me not wander from your commandments. So ito, nakita natin ang magandang example ito. Ayon sa mga panuntunan ng Diyos, kapag sinunod mo ito, ay talaga naman pong tumutupad naman ang Diyos sa kanyang mga ipinangako. So yun ang una. Ikalawa, God is the one who delivered us out of yesterday's trouble. So, ang Diyos, tinulungan niya tayo
kahapon. Ano man yung mga pangyayari natin kahapon, sinamahan tayo ng ating Panginoon. Yung mga negative situations natin, tinulungan tayo ni Lord, diniliver niya tayo. At ano ang tinapat ng Diyos pagkatapos nitong mga pagliligtas niya sa atin? Binigyan niya tayo ng success at binigyan niya tayo ng prosperity. And that is what we are enjoying now. You see? Kaya 3 John 2. My dear friend, I pray that everything may go well with you, and that you may be in good health, as I know you are well in spirit. Doon yung may exhortation ng ating Panginoon. When we speak of exhortation, meaning may urging, persuading someone to do something. Oo. So ano yung exhortation, ano yung pinagagawa sa atin para po tayo ay makatanggap, para bumaba po yung pagpapala mula sa langit dito sa atin, dito sa lupa. Stop worrying. Yeah. You Sa cannot. Matthew 6:31 to 34, mga Sabi nga kapatid. nila, yung the worry, pag hindi mo pinatay, ikaw ang papatayin. Kasi kawo-worry mo, ayaw mo, alisin yung worry, magkakasakit ka, depression ka, later on what will happen to you? You're gonna get sick. See, if you don't stop, nagkasakit ka, di lalo nagdagdagan na yung worry mo kasi nahirapan ka na, wala ka ng pambayad, wala kang paggastos, di lalo na dumami na yun yung problema po, lalo na lumaki yung financial problem. So we are being encouraged, we are being taught, stop worrying. Pero kung minsan, hindi mo maalis no? Pero hindi, stop worrying pa rin, sabi pa rin ng salita ng Diyos. Kaya Nabasa Matthew, ko nga, yung pag ang worrying daw, para ka nakaupo sa tomba-tomba. Hindi ka nakaalis. Gumagano ka lang, pag di ba? ano ka wala sa situation mo. Sa situation mo. Makikita natin sa Matthew 6:31 to 34. Ikalawa, if live we by- stop worry, what do we do? You live by faith. Mamuhay tayo ayon sa pananampalataya. Sa anong verses natin dyan? 2 Corinthians 5:7 at of course yung Matthew 11:1. No, Live by Hebrews faith? 11. Hebrews 11:1. Okay. Tapos, if you live by faith, what do you do? You put God first. Unahin mo ang Panginoon. Siyempre, pananampalataya Kaya nga kapag kami mga situationers, pero talagang kumisa, masusway ka, gagamitin mo yung sarili mong pamaraan, pero balik pa rin, balik kay Lord, di ba? Kasi kumisa, magagawa ka ng sarili mong pamaraan. Then the Holy Spirit naman will urge you, pray ka muna, magtiwala ka, pray to the Lord. Do not worry, live by faith. The just will live by faith, di ba? Nandun ka agad yung pagbulong ng Banal na Espiritu sa atin upang tayo po ay kanyang gabayan. So put God first. Makikita natin sa Exodus 20 verse 3 saka sa Matthew 22:37. O sige, jot down nyo na lang mga sisters mga kapatid Kayo na ang mag-open yung mga Bible verses. And then, as you put God first, magbago ka naman. Siyempre, do not put into use your own ways. Kasi Proverbs 3:5 and 6 nga. But then, yung pamamaraan ng Diyos, magbago ka. You see? At isa pa, alam nyo kapatid, kung ganito ang pamamaraan natin ng buhay natin at hindi tayo malapit sa ating Panginoon, iba yung lifestyle na yan. Pero kapag tayo po ay nandito na sa panuntunan ng ating Panginoon, sa kaharian ng ating Panginoon, talagang mayroon po talagang pagbabago. We are translated from darkness to light. Kaya maliwanag na ngayon yung ating kaisipan. Kaya wag nating gawin kung ano ang pamamaraan ng mundo. Ano ang paraan ng mundo? I worry. Napakarami. Lahat yata ng tao, no? Lagi na lang nagwo-worry. Kaya sabi ni Lord, sabi ko, Lord, ano lesson natin? Sabi niya, teach the people how to receive the blessing. Kaya ito ang topic na tinatalakay natin. But instead, tayo po na anak ng Diyos, okay, nagwo-worry din tayo, pero wag naman yung dala-dala mo na yung worry mo, araw-araw na ng buhay mo, di ba? Hindi naman yun. Hindi naman tama yung ganoon. That's why, seek God. Bakit? Anak naman tayo ng Diyos lapit tayo agad sa tatay natin. And since we are the child of God, we are different. Diba? Kakaiba naman tayo. Merong Diyos tayong Diyos Ama na tinatawagan. Meron tayong Diyos na nag-guide sa ating buhay. And then, tuloy pa natin. Seek God. Seek God. Always seek God. Always pray to God to be in His divine presence and diligently pursue the knowledge of God and His ways. Kaya makikita mo yun sa Joshua 1:6-9 tsaka Matthew 7:7-8
Diba sabi kay Joshua, mag-aral ka mabuti day and night. Kaya mga kapatid, playing Christians is over, ha? Wag nang mag-Christian lang o kaya Christian. 'Di ba? Si kapatid, magbago na po. You know, what is happening around the world? Makikita natin, people need the Lord. Ano man ang situationer mo, kapatid, people need the Lord because He sees yesterday, He knows today, and He knows what will happen tomorrow. Kaya yung Colossians 3:17, uulitin natin, everything you do or say then should be done in the name of our Lord Jesus Christ as you give thanks through Him to God the Father. And then another thing, exhortation sa atin, be disciplined. Maging disiplinado tayo. If what is right, then do what is right. If what is wrong, well, wag mong gawin. Kasi nga mayroong consequences, sowing and reaping. So ayusin natin yung uri ng buhay natin, ayusin natin yung mga pamamaraan natin, di ba? Upang tayo po ay makapamuhay ng maayos. Kasi you know, when there is a proper management of what God has given us, there is proper management of our own lives, our own lifestyle. You know, God is pleased. He will pour out His gifts and His blessings. See, Deuteronomy 8:6-10, you look what God is saying here. So then, do as the Lord has commanded you. Live according to His laws and obey Him. The Lord your God is bringing you into a fertile land, a land that has rivers and springs and underground streams gushing out into the valleys and hills, a land that produces wheat and barley, grapes, figs, pomegranates, olives, and honey. There you will never go hungry or ever be in need. Its rocks have iron in them, and from its hills you can mine copper. You will have all you want to eat, and you will give thanks to the Lord your God for the fertile land that He has given you. Okay, tingnan natin ulit. Meron na namang important words dito. See, do as the Lord has commanded you. Live according to His laws and obey Him. See, napakaganda nito. So ito ngayon ang sikreto para po matanggap natin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. That's why we have to continue to seek God. Diba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things shall be added unto you. So ano ang gagawin natin? Our responsibility is to continue seeking God, seeking God's will. Ano ba ang pamamaraan mo? And what will God do? God will do the adding. Or diba? Multiplication. Oo. Kasi sabi, seek first the kingdom. So we are to seek. And then, ano ang response ng Diyos niyan sa kanyang puso, sa masaya niyang puso, dahil sumusunod ang kanyang mga nilalang o hinirang? Ano sabi? And all these other things shall be added unto you. So, napakaganda, no? Minsan nga lang, din natin nakakalimutan kasi sa dami kasi ng mga ginagawa, eh. So, in the blessing, in the financial blessing or prosperity na mula sa ating Panginoon, see, mayroong tinatawag na manward side at saka Godward side para po maganap itong financial blessings o financial increase sa buhay natin. At makikita natin dito sa Joshua 1 from verses 1 up to 9. Alam naman natin lahat yan, eh. Pero anyway, basahin pa rin natin para maliwanag natin, ma-explain at ma-expound natin yung mga salitang ito sa Tagalog. Starting with verse 5. Joshua 1. Oo, starting with verse 5. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila.
ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasadoon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So this makita natin ang promise sa ating Panginoon na we see our part, our responsibility in receiving the financial blessings, financial increase, the prosperity ng ating Panginoon. So napakaliwanag ng sinaad ng mga salita ng Diyos ito sa Joshua 1 from verses 5 up to 9. See, there is an important verse there sa verse 7 nasa saad. You see, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon. Wow, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon. So meaning all. Hindi ka mamimili lang ng iyong susundin. At ang promise, magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Kaya huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo, not just one time, but araw at gabi. At para matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Napakaganda, napakaliwanag ng instructions ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, di ba, lalakasan mo ang iyong loob, magpakatatag ka. Magiging malusog ang iyong pagkatao kapag ikaw ay sumusunod at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya there is a manward side and a Godward side para po magkaroon ng katuparan itong principle na ito. So how do our soul prosper? Kailangan po kasi yung soul natin maging malusog tungkol sa panuntunan ng ating Panginoon. How do our soul prosper? Sa Roma 12:2, sinasabi sa atin na by renewing of our mind. Okay. Yan, mga kapatid. Secondly, wala po tayong kaalaman. Lack of knowledge. Sa Hosea 4:6, no? My people perish because of lack of knowledge. At yung pangalawa, mga kapatid, we must think and make decision in line with God's Word sa Colossians 3:15. Diyan po natin makikita na magpa-prosper ang ating kaluluwa. Okay, why are many Christians continue to think the same way before they got saved? Totoo naman. May mga tao talaga na, okay, you're studying the Word of God, pero they're still thinking the way they were thinking before. Oo, kasi sa paglago, meron naman kasing slow learner, medium learner, at meron naman talaga mga fast learners. So, merong mga ibang tao na they still want to think and make decisions the way they used to do. So, hindi pa lubos na ganap ang kanilang paglago. Kasi bakit nagiging ganon ang kanilang kaisipan? Parang, ano ka ba? Kristiyano ka ba? Totoo ka ba? Ba't ganyan pa rin ugali mo? Kasi kailangan nga renewing of the mind. So how do you renew your mind? 1 Corinthians 10:5, take every thought captive and make it obey Christ. Now, what is the bridge that you cross over from the natural realm to the spiritual realm? Dahil kasi, mula doon sa langit, andun ng Panginoon, so mula doon sa kanyang kinalalagyan, binibigay ho niya sa atin dito sa lupa ang kanyang mga biyaya. Pinabababa ho niya lahat yan. At ano yung bridge para makarating sa atin? What is the bridge? Yun po yung mga salita ng Diyos. The Word of God. Mga kapatid. Kaya,
napansin nyo ba nang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, dinala niya tayo sa pag-aaral ng Diyos, ng salita ng Diyos. At ang gusto niya hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng buhay natin, ito ang ating gawain. Yes, yes, See, yes. kasi ito po talaga ang mahalaga sa buhay natin, the Word of God. Kaya bakit din sinabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, gawin mo ang lahat ng nasasaad doon. Gawin mo lahat. You see? Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi ka basta mamimili lang na kung ano ang gusto mo. Kundi everything written in it, pag-aralan, i-meditate, at sundin. Kasi alam ng Diyos, di ba sa Romans 1:16, the gospel of God is God's power to save. So, in the case of Joshua, ano yung kanyang part? Diba sabi, magpakatatag ka, be confident, be determined. Ano ang sabi? So that you will be successful. So, ano ngayon yung very particular one word na nais ng Diyos na gawin ni Joshua? Obedience. Mga kapatid. See, kasi sabi, huwag mong kaligtaan. So, what does it mean? Total obedience talaga. Nandoon talaga yung masinop mong pag-aalam, pagsisik mo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos activates God's power, to change our situations. That's why mahalaga yung salita ng ating Panginoon. And who makes your way to be prosperous? Tayo rin, kapatid. Gusto nating maging successful, then sumunod tayo sa ating Panginoon. Let us do our part. Kasi si Joshua sinabi sa kanya, pag-aralan mo, be confident, sabing ganyan. And then God gives us the force, the ability, and the wisdom to be prosperous. Si God, Deuteronomy 8:18, ito yung tinalakay natin last week. Oo. Sabi pa ni Lord, Joshua, magpakatatag ka ha. Be strong and courageous. Bakit sinabi yun ni Lord sa kanya? Sapagkat itong command na to be strong and courageous has nothing to do with his physical build, no? He needed to be strong and courageous because it is difficult to do the Word of God when everyone is around you. Ibig sabihin, may mga tao Negative. na magsasabi sa iyo, huwag mo nang gawin yan. Sige. Bakit mong ginagawa yan? Mahihita mo dyan? Di totoo naman talaga. Merong ganong mga tao na nagko-comment. At of course, mga persecution and temptation na nandyan lamang at parang isang leon na nakamasid. At, Kaya nga sabi, be careful, di ba? See, your enemy, the roaring lion, laging nakaabang yan. So, at yung ridicule, saka yung mocking. Minsan nakakaliit ng damdamin, di ba? Pag nakakarinig ka na hindi magandang mga salita, mga kapatid. Okay. So ano yung matututunan natin mga lessons dito? Makita natin Hebrews 12:2, John 15 verse 5, Mark 13:31, Matthew 24 verse 35, Isaiah 55:8-11. Ano ang lesson na makikita natin dito? Ang pinaka-verse natin na pinag-aaralan yung Joshua 1, do not be distracted. Kapag nag-aaral ng salita ng Diyos, pag-aralan mabuti. Huwag nang lagyan pa ng do not add and do not delete. Pagbawasan, ay masama yun. Ayaw yun sa Biblia. You see, huwag tayong ma-distract. So, may maririnig tayong ganito, ganon. Lalo ngayon maraming mga fake news. Merong mga fake na mga inilalabas na mga teachings. Mag-iingat na lang tayo sa ganon, But then, another important thing we can learn is huwag nating i-abandon ng ating salita na Diyos. Do not be too busy not to study the Word. There must always be a time for the Word of God. There must be always a time to be at the presence of God, to be communing to God. Yes, marami tayong ginagawa. Lahat tayo, meron 24 hours a day. Talagang ayusin lang natin mga schedules. We want the blessing of God and God wants to bless us. At ang isa sa malaking mga suliranin nga ng mga tao, lalo na ngayon, ay tungkol sa pananalapi. And this is the reason why God wants us to study this. He wants to pour out
His blessings to all of us at mahakbangan na natin yung mga pangangailangan natin in every area of our life. So, do not abandon the Word of God. Dapat nga gawin natin, palalimin pa natin yung ating pananampalataya. Alam niyo yung mga iba't ibang mga situations sa buhay natin, you know, minsan kung negative, iniisip ng maraming tao, siguro nagagalit si Lord sa akin. Pero alam niyo po, pampalalim lang yun, pampalago lang ho ng pananampalataya yung mga situationers natin sa buhay. And then, isasaluhin din naman tayo ni Lord. No? Sasaluhin ka, matutuwa ka na lang. Bagamat dumanas ka ng hirap. Dadating din naman, sinasalo din naman tayo ng Diyos. Hindi naman niya tayo pinababayaan. That's why what do we have to do? Hold on to the promise of God. Yes, mahirap. There are times. Pero anong tatakbuhan mo? Wala ka namang matatakbuhang iba, kundi kay Lord. Panghawakan ang promises ni Lord. Diba? See? Kaya ano yung promise ni Lord kay Joshua sa Joshua 1:9? Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged. For I, the Lord your God, am with you wherever you go. Ganda. Kahit saan ka pala pumunta, kasama mo si Lord. Kaya lang, may condition yung covenant ni Lord sa atin, Deuteronomy 28 verses 1 up to 2. If you obey the Lord your God and faithfully keep all His commands that I am giving you today, He will make you greater than any other nation on earth. Obey the Lord your God and all these blessings will be yours. So, merong dalawang if dito. If. Two ifs or two conditions. If you obey, sabi ng salita ng ating person. So, meaning to say, listen to the voice of God. Makinig ka. Kasi yung tunay na sumusunod, nakikinig yan. Yung tunay na nakikinig, sumusunod. And then ikalawa, kung ano ang pinagagawa ng Diyos, gawin mo. Those are the two conditions. Kailangan di. So ano ba yung blessing na sinasabi ng Panginoon dito? Ano ba yung kanyang mga pagpapala? See? Kasi lahat po ng ating pagsunod sa Diyos, these are all sowing. Lahat po ng pagkilos natin na ginagawa natin, we are actually sowing. At ano man ang ginagawa natin, meron pong katapat nga yan sowing and reaping nga di ba? Lalong-lalo na kapag ginagawa natin yung mabuti, we remember the Word of God. Nothing that you do for the Lord's service is ever useless. So ano ba yung blessing na binabanggit ng Diyos dito? Deuteronomy 28. Di ba sinasabi sa atin ng ating Panginoon, you will be blessed in the city, blessed in the field, blessed in your family, blessed coming in, blessed going out. In other words, you'll be blessed in every area of your life. Now, secondly, yung verses 4 to 5, you'll be blessed in your ground, blessed in your cattle, blessed in your basket. So the blessed ground and basket refer to the rich, fertile soil which produces an abundant harvest. Blessed cattle are those that are healthy and multiply exceedingly. In short terms, that translates blessings in your job, in your business. You get raises, you get promotions, you have new customers, you have new orders. Diba? Ito po yung ating kabuhayan, mga kapatid. See? Multiplying exceedingly. Blessed castles, ayan yung mga investments natin. And God will give us the wisdom. Always ask for the wisdom of God. Importante yan, whatever decisions we have to make. Well, you have some ideas, ganito, ganoon, ito ang bala kong gawin. Always seek the wisdom of God. At yung verse 8, nakalagay pa the Lord will command blessings upon your storehouse or the place you store your substance. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? It means, and it refers to your bank account. Kanina yung kabuhayan, right? Ngayon, dito naman yung bank account mo. Right? You may have something like 200. Pray to the Lord, oh, I'm gonna have 20 million. The 200 will become 20 million, 2 million, you know. Just pray to God. Nothing is impossible with God. Sabi nga, di ba sa Korinto, and God is able. Importante yan. At yung kasunod pang verse, and God's blessings will overtake you. So,
what do we have to do? Focus on the Word of God. And those blessings will eventually overtake you. Wow, thank you, Lord, ha? Thank you, Lord, sa iyong mga banal na salita, sa iyong mga pangako. Di ba? Totoo naman ang salita ng Panginoon. So what is the bottom line here? Miss Kay, what should we do? What is our part in receiving the prosperity of God? Anong sagot ni Lord? God said, all blessings, okay? All blessings originate in me if you keep your eyes on me. The blessings will overtake you. Yun ba Makikita sinabi? natin yan sa Hebrews 12 verse 2. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. And dito sa binasa natin kanina sa memory verse of the week, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit. Yes. For you can do nothing Without me. me. Glory to God. So, at meron tayong mga guidelines for sowing. Yun yung binasa lang sa 2 Corinthians 9:6. Remember that the person who plants few seeds will have a small crop. The one who plants many seeds will have a large crop. So, itong ibig ko sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So, ano yung mga guidelines natin? Meron tayong ilang nakasulat dito. Do it continuously. Sow daily. Reap daily. Gawa ka ng mabuti, araw-araw, at ikaw din naman ay, what? Mag-harvest ka rin naman ng kabutihan. Hindi lamang sa din. pera yan. Ang Oo, importante all is areas of sowing- our life. Sowing the word of God. Oo, Importante. all areas of our life, di ba? But particularly, we are referring to God's Yes, blessing sa ating pag-aaral. Yes, You see, how are your needs met? Nakakaraos naman tayo at minsan may pasobra pa. See, there's a cycle of seed time and harvest. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung iyong pagbibigay, kapatid. Tatalakayin natin yan sa susunod nating mga pag-aaral. So, don't wait for a surplus before you sow. Ay, kapag dumami ng pera ko, sa kanila ako magbibigay, wala pa ako ngayon eh. Pasensya na muna. Hindi, don't wait na dumami yan bago ka magbigay. Di ba, sabi naman ng Panginoon, according to what you have, magbigay ka. See, Ecclesiastes 11:4. If you wait until the wind and the weather are just right, you will never plant anything and never harvest anything. Kaya ano nyo, tandaan nyo mga kapatid, that God daily loads us with benefits. What do you mean? Araw-araw, sa totoo lang, if you sit down and really meditate, and then just sit down, talaga nga naman overflowing din ang blessing ng Panginoon. Kasi unang-una nakatulog ka ng mahusay. Nagising ka pa. Oh, that's a very big blessing from God. May And then, breakfast ka pa. may breakfast ka pa. Pipili ka ng anong gusto mong breakfast. Yung 3-in-1 o yung brewed coffee. Gusto mo ng toasted bread o gusto mo ng ano ba tawag to? Yung sinangag, Sinangag na may may garlic. itlog. Oo. Ay, nako. 'Di ba? Actually, we are loaded with blessings of God. That's why, what do we have to give to God? Let us sow. Mag-sow tayo ng sumunod tayo sa ating Panginoon. You see? See, Psalm 68:19, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Kaya lang kung minsan sabihin natin, wala naman akong malaking, ano ba maibibigay ko? Ano maisoso ko? Basta magbigay po tayo mga kapatid. Because our obedience will touch the heart of God. So, yun ang una, do it continually yung ating sowing. Ikalawa, ask God for the seed. Kaya kung sabi mo, ay kulang I want to give more, God. You know, if you want to give and share God's gifts and blessing, God will give you more seeds. Oo, dyan makita natin sa 2 Corinthians 9:10-15 yan, mga kapatid. Magbibigay at magbibigay ang ating Panginoon. And then thirdly, don't eat your seeds. Ano ibig sabihin nun? See? I-value mo yung binibigay sa'yo ng Diyos. Huwag mong ubusin. Merong mga tao, yun nga sabi natin kanina Di ba yung sa Hosea? Merong mga tao, pagkahawak ng pera, ay wala na. Tapos sasabihin, ay naku, dumaan lang ang sweldo Ganoon. Hindi kapatid, hina-hina alalay. Compute muna. Kailangan po tayo mag-ingat mga kapatid. Kaya don't eat your seeds. Meaning to say, huwag mong ubusin yan. Lahat. Kasi kailangan ko, hingi tayo ng wisdom sa ating
Panginoon. Seeds sown today will determine the harvest tomorrow. You see, yan po ay pag-isipan natin mga kapatid. And then ika-apat, live off your giving. So, meaning to say, mamuhay po tayo, magbigay tayo sa ating Panginoon. Pag sinabi mong live off then is make an honest living. Ayusin natin yung ating buhay. If you want to give, you know, that is one of the prayer requests na alam nyo madaling sagutin ng Diyos. If you have the heart and if you want to share and you want to give, alam mo, the Lord will immediately give to you. Hindi totoo yan. Bakit? Kasi God wants His church to be supported. God wants His gospel to be spread out. At alam naman natin, kailangan natin ng pananalapi. That's why when you pray to God, Lord, I want to give some Bibles. Lord, I want to go to outreach. You see, Lord, we have this kind of project. Now, the Lord will immediately give to us. You see? So, tandaan pa natin, sow bountifully and reap bountifully. So, ganoon. That's why, in sowing and reaping, what you sow, you reap. Ganoon. So, tandaan natin mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. And then, sixth is, make heavenly deposits before making a withdrawal. You see, kung minsan kasi, gusto natin agad, blessing ng blessing, wala naman po tayong dinedeposito sa ating Panginoon. You see, yung, makita natin sa Philippians 4:14 to 19 yan. Let us be partner with God in the ministry of spreading the word of God. You see, if we give, we receive. You see, yung ministry na yan, mahalaga po yan sa puso ng ating Panginoon. You know, there's a difference between a bank account, which is an earthly account, and a heavenly account. Kasi sabi natin, make heavenly deposits before making a withdrawal. So what is the difference between a bank, an earthly account, and a heavenly account? So earthly account, the bank gives little interest. O, ang liit nga. Sa bangko, no, maski malaki na yung pera mo, no. See, not unless talaga siguro malaking yung pera mo. Then you will have bigger, di ba, interest. Pero, the bank still gives little interest compared to heaven's account. Because when you deposit in heaven's account, God promises to give 30, 60, and 100-fold return. Matthew 13:8. You see? Kaya magso tayo, mga kapatid, sa langit. Kaya Matthew 6:19 to 20. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Kaya ulitin natin 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. May the Lord bless us. You see, para pagdating ng panahon, masabi ng Diyos sa ating lahat, you good and faithful servant, come and dine at my table. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Maraming salamat sa Diyos. Kapatid, again let's meet at magkita-kita tayo. Pagpatuloy natin ng pag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon. At ngayon ay ating babatiin ang mga may birthday, June 27, 2025. Happy birthday, Brother JJ Galang. Happy birthday, Sister Patricia Cabreros. Happy birthday, Brother J. Orlina. Brother Gerson Evangelio. And happy birthday also to Sister Lourdes Avila. Ay, sa inyong lahat mga kapatid, happy birthday! Araw ng inyong kapanganakan, a very special day. Enjoy your day. It's really a big blessing. Tayo po ay pinanganak at tayo ay pinili ng Diyos at pinili tayo para pagpalain. So have a great day, my dear people of God. Happy birthday!
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mga kapatid, may mga announcement pa rin tayo na i-announce ngayon para sa CSM Quarterly Fellowship. June 29, this Sunday, starting at 2:30 p.m. Saan natin gaganapin ito? Ano ang team nila? Ang team nila ay tayo naman. Dito po gaganapin sa Parañaque Worship Center. And we have a repeat new song of the week, I Will Stand, composed by Sister Mariam de Guzman. Closing prayer tayo. Mga kapatid, nagkapin po natin ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito sapagkat napakabuti at napakabanal at ang kanyang pangako ay laging nandyan. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Whatever the
speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes. I am lovely in His eyes. I'm grateful, my God. In your presence, my God, I will stand. I will Second Timothy 2:2.